Beloved brethren, let us pray to dearest Jesus. Taas natin ating mabanal na kamay, tayo magkaisa ng manalangin. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan pinakamamahal na Jesus. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa gabay at patnubay mo sa bawat bagay ng aming pagsamba ng aming banal na gawain. Mula sa pag-awitan ng joyful soul, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa mga patutuo ng mga kapatiran. Salamat po sa mga papuring awitin ng mga awit, mahal na Panginoon. Salamat sa pagbibigay ng mga kapatiran na may katapatan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong matamis na presensya na palagi mo ipinadarama sa amin, mahal na Panginoon, na ikaw ay nandito sa aming banal na gawain, 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay Diyos na nasa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig na bawat sa amin, mahal na Panginoon, sa iyong abang lingkod, sa karagdagang taon ay pinagkaloob mo sa akin, mahal na Panginoon. Salamat sa panibagong buhay, ingat, kalakasan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran narito. Kami nagpupuri, sumasamba sa iyo, mahal na Panginoon, maging sa aming mga bisita, mahal na Panginoon, namin nakasama sa espesyal na araw na pinagkaloob mo sa akin, mahal na Panginoon. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, maging sa pamilya na aking beloved sweetheart, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang beloved mother, mahal na Panginoon, galing po ng Abra. Ang kanyang mahal na kapatid, mahal na Panginoon, hallelujah, si Banji, mahal na Panginoon, salamat po, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, maging sa pamilya na narito, mahal na Panginoon, pinupuri kita, pinsalamatan, dahil ikaw ay napakabuting Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ang may-ari ng aming buhay, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng mga pagpapala namin na natanggap at matatanggap pa ngayon, mahal na Panginoon. Purihin ka, hallelujah, Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, sa panguna at pangkalatang panalangin, namin, beloved parents in the Lord, pagpalain mo mensahe ng kaligtasan. Wala pong magagawa kung sa akin, mahal na Panginoon. Make me a blessing to others, O Lord God. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. Please, dearest Jesus, open your minds and understanding, beloved brethren, beloved viewers, O Lord God, beloved visitors. Bless thy word, Father of Jesus. Doubts and unbelief hindrances cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless you, beloved brethren. God bless you, beloved visitors. God bless you, beloved viewers. Open our Bibles, beloved brethren. Sa lahat ng mga narito, na mga kapatiran, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos, napakabait ng Diyos. Hallelujah. Amen. Alam niyo mga kapatid ko, talagang pag merong pagpapalang pisikal, meron din trial sa ating pisikal. Pag ang ating pisikal ay lumulusog, kung nagkakaroon tayo ng magandang pakiramdam sa ating pisikal, dahil sabi nga ng panalakasulatan mga kapatid ko sa 3 John 1 and 2, Beloved, I wish above all things thou mayest prosper and be in health as thy soul prospereth. Nais ng ating mahal na Panginoon, ng ating pisikal na katawan ay malusog. Amen. Nais ng mahal na Panginoon, ng ating mga pangangailangan na ipoprovide niya. Sabi rito, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ibig sabihin mga kapatid ko, nais na mahal na Panginoon, ng ating pisikal na katawan ay malusog. Amen. Dahil kahit na sinong taon tatanungin mo, ayaw niya na siya may sakit. Dahil pag may sakit ka, magastos. Amen. Bibili ka pa lang ng gamot. Pagka grabe ang sakit mo, hospital. Pag grabe na ang sakit mo, ay talagang makocompine ka. At talagang mahirap ka na makalabas sa ospital. Lalo na pag ikaw ay nalaman na mayroong pera. Talagang hinahanap kagad nila ay money. Pera. Kaya money fee. Doctor's fee. O siyempre, lahat na ng fee. Iisipin mo na ngayon.
Eh ikaw, may pamilya ka, iisipin mo yung panggastos sa pamilya mo. Iisipin mo ang lahat. Kaya minsan, nangungutang ang tao para makasurvive pag meron siyang sakit. Ngayon, pag wala kang lunas ang sakit at nagkaroon na ng grabing karamdaman, ang ospital mismo magsasabi, iuwi nyo na po yung pasyente nyo at alagaan nyo lang po sa bahay at ipakain nyo na po lahat ng gusto niyang kainin. Kung kailan wala ng pag-asa, doon sasabihin na ipakain nyo na po lahat ng gusto niyang kainin. Wala na ng pag-asa eh. Ano pang kakainin nung may sakit? O painumin na ng tubig. Ngayon, kung hindi makuha, ayan na, papasok na yung herbal. Yung mga gamot na halaman. Kaya kahit mga damo ngayon, nako, talagang gusto ng gawing medisina. Tingnan nyo, pati yung damong makahiya, yung matinik na damo, yung pag nasagi mo, tumitiklop yung damong makahiya. Sabi nila, pwede na raw daw lutuin, ilaga, yung sabaw, pwede nang inumin. O di, herbal. Pati yung pagkain ng mga hayop, pagkain ng baka, kalabaw, ng kambing, yung damo na talagang sabi nga natin, maraming may gusto niyan eh. Talagang gusto na. Mga damo. Damo makaya. Damo, kung ano ng damo. Eh meron pang special na damo, yung marijuana. Oh, hanggang ngayon, pinag-aawayan yung damong marijuana dahil maraming nagkakaroon ng bisyo niyan. Pero sabi nila, gamot naman daw yan. Eh, wala na tayong problema dyan. Bahala sila. Kung gusto nila, gustuin. Kaya nga sa paglilingkod sa Diyos, iba naman. Kung merong physical trials, meron din physical blessing. Good health. Maayos ang katawan mo, mapayapa ang puso, kaisipan. Lahat. Pinakamaganda yan. Nakakakain ka ng maayos, nakakatulog ka. Meron kang peace of mind, peace of the heart. Ay ngayon, minsan sa ating pagkain na sobrahan, nako, nagkakaroon din tayo ng sakit. Eh hindi natin malaman kung saan na tayo pupunta. Imagine, ang ating katawan, inaalagaan natin. Nung maliit tayo, kinukulambuan natin. Ayaw natin madapuan ng lamok, madapuan ng langaw. Hindi nagtagal, nako, yung kinakain natin na nalalangawan, hindi natin alam, may dala palang mikrobyo na yung langaw. Yung lamok, grabe, akala natin dadapo lang sa katawan natin. Meron na rin dalang palang sakit, dengue. O tingnan nyo, kaya yung mga nandun sa kabundukan, nakaagat ng lamok, nagkakaroon ng malaria. Ang pinagtataka ko, bakit yung mga kalabaw tsaka yung mga baka, kinakain ng lamok, kinakagat ng lamok, hindi nagkakasakit. Kaya ang kailangan pala natin, maging balat natin, balat ng kalabaw tsaka balat ng baka. Para hindi tayo tataglan ng kagat ng lamok para magka-dengue. Pero hindi dyan eh. Tingnan niyo yung mga hayop na nabanggit ko, kinakain nila damo. Pero yung tao, yung hayop na kumakain ng damo, yun din ang kinakain natin. O, bumili ka ng baka, ang kinakain damo. Pag naluto yung baka, ang sarap pala. Yung kalabaw, kinakain niya din damo. Pag naluto yung kalabaw, ang sarap din pala ng kalabaw. Yung kambing. O, tingnan nyo. Pati nga yung mga isda, akala natin okay na okay yung mga isda sa ilog, sa dagat. Nako, hindi natin sukat akalain. O, meron lang ako napulot na mga bagong Kung totoo, tignan nyo, anong kinain ng mga isda doon sa Taal Lake? Mga sabungero. Kung yun ay totoo.
Imagine, yung kinain ng mga isda doon sa Taal Lake. Ay, siyempre, nanganganak yun. Isdang tabang. Anong kinain? Mga sabungero. Hindi bali sana kung manok lang ang kinain. Yung laman ng tao ang kinain. Nako. Kaya hindi natin alam kung ano na nangyayari, no? Ngayon sa atin, yung mga isda na binibili natin sa palengke, nako, swerte yung mga nag-aalaga ng manok. Bakit? Yung pinapakain sa tilapia, yung pinapakain sa mga bangus. Ano yan? Mga iti ng manok. Napakasarap. Kaya ang katawan natin, akala natin protektado pa tayo ng mga gamot. Hindi na. Nagkakaroon na rin tayo ng sakit na kung ano-ano, maatsing ka lang, mayroon ka ng ubo. Maramdaman mo yung masakit ang ulo mo, mayroon ka ng headache. Pag yung mata mo lumalabo, nako, nagkakaroon ka na agad ng pananakit ng mata. Ang kailangan mo salamin. Pag naramdaman mo yung tiyan mo, sumakit, nasobra ng pagkain. Ano na yan? Lahat ng parte ng katawan natin apektado na. Kaya kung wala ka sa mahal na Panginoon, ano mangyayari sa ating pisikal na katawan? Ang kamatayan naghihintay. Magkaroon ka muna ng karamdaman, malalang karamdaman. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya kapag ang kasalanan ay grabe na, ang karamdaman ay magiging malala, ang naghihintay sa iyo kamatayan. Kaya nga sabi ng Hebreo 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this a judgment. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God through Jesus Christ our Lord is eternal life. Ibig sabihin, kung ang ating pisikal na katawan ay uuwi sa kamatayan, ang lugar na pupuntahan natin ay impyerno. Dahil wala kang tagapagligtas, wala kang Diyos na tinatawagan, wala kang Diyos na kilala. Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka rin kilala ng Diyos. Yan ay nasa Biblia. Kaya ang Diyos mismo, hinahanap niya ang maglilingkod sa Kanya. Sabi ng John chapter 4, verse 23 and 24, ang Diyos sa Espiritu. Sambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Meron tayong parents in the Lord. Ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. Ating beloved Mama Dear Son Pastor Lina Comon Almeda. Na ginamit na mahal na Panginoon. Mahal sa lahat na maglilingkod sa Diyos. Dahil sabi ng John chapter 6, verse 44 hanggang 46, ang Diyos mismo ang naglalapit na maglilingkod sa Kanya. Kaya maraming tao ang ayaw maglingkod sa Diyos dahil hindi sila tinatawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Pero kapag ang Diyos ang tatawag na sa atin, hindi ka makatatanggi. Dahil ang Diyos ang may-ari na ating buhay. Lahat ng dito sa libutan ay pansamantala lang. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. There is Jesus' life, and there is Jesus' life giver. Amen! Alam niyo mga kapatid ko, kaya ako nabanggit ito, I thank the good Lord sa aking pamilya. Sa aking 9 na anak, 5 babae, 4 na lalaki. At meron akong apo na 20, going to 21. Maganda pala yung meron ka rin maraming anak. Marami kang apo. Yan, sabi ng Biblia, humayo kayo at magpakarami. Kaya kung wala kang anak, hindi ka lahi ni Abraham. Yung lahi ni Abraham, sabi ng Biblia, kasing dami ng bituin sa langit. At pag masdan nyo to, kung napakaraming bituin sa langit, at kung gaano naman karami ang buhangin sa dalampasigan,
Kung ikaw ay dadakot, mas marami pa daw doon ang itatapon sa impyerno. Imagine, dadakot ka ng buhangin sa dalampasigan, napakarami na. Tingnan nyo, ginagawang hanap buhay ang buhangin. Para ano? Para sa pera. Ngunit ang tao yumaman, ang tao walang panahon sa Diyos, sayang ang kanyang pinagpaguran. Kaya ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Nagkaroon tuloy ako ng konting nervyos lang. Pag dumarating yung June 7 and 8, na sinabi ko nga sa inyo, muntik na akong hindi makatayo. June 7 and 8. Talagang grabe. Na yung aking mga daliri sa paa, halos gumanito lahat yan, oh. Nabaluktot. Hindi ko na maiapak yung aking talampakan na diretso. Ganyan na, oh. Pag ginaganon ko yung kanan, naayos ko yung kanan, lilipat sa kaliwa. Ngayon, paglipat ko sa kaliwa, babalik siya sa kanan. Ang hindi ko naagapan, yung pala, pinupulikat na ako. Yung pulikat ko, sumampa na hanggang dito sa aking binte. Umabot sa aking hita, hanggang sa aking bewang. Hindi ko na malaman kung anong gagawin ko. Talagang grabe. Huwag niyo akong gagayahin. Dahil napabayaan ko rin yung sarili ko. Masarap pag ikaw ay nasa aircon room, aircon na kwarto. Malamig yung papasok sa katawan mo. Hindi mo mamalayan na yung katawan mo nilamig na. Kaya paglabas mo, magugulat ka, bakit ang dami mo kagad pawis? Yung pawis na nasa ating katawan, pinatuyo na ng aircon. Kaya hindi mo alam, yung ating katawan, magkasama na yung lamig at init. Ngayon, hindi natin namamalayan yan. Dahil yan ay unti-unti na natin nakakasanayan. Kaya din na pag nasa ospital ka, ang ibinibigay kagad sa iyo, room, pipili ka. Gusto niyo po sa aircon? Medyo mataas ang bayad. Gusto niyo po dun sa walang aircon? Electric fan? Okay lang. Ngayon, yun ang pipiliin mo. Dahil ang kaya mong bayaran yung walang aircon. Electric fan lang. Ngayon, nangyari sa akin dito sa visitors quarter, nandyan, at ito sa preacher's area. Nagpahinga ako sa visitors quarter sa information dyan noong Sabado. Kaso parang inahanap ng katawan ko iba. Dahil napagod nga sa krusada noong June 7. Lumipat ako dito sa preacher's area. Nakatulog naman ako na yung electric fan ang tumama sa aking katawan. Una, umaandar yung electric fan eh. Ang pinagtaka ko, bakit yung electric fan biglang huminto na madaling araw sa aking paa? Naku, yun na pala. Yung sinasabi kong namulikat ng aking talampakan, mga daliri, at andyan sa wantong na sa aking binte, bewang. Grabe. Napakasakit pala, napakakirot. Hindi ko na halos makaya. Pero nag-pray ako sa mahal na Panginoon. Bigyan mo ko ng kalakasan. Bigyan mo po ako malapay maghimala ka. Nakalakad ako. Nakapasok ako dun sa kwarto namin ni Sweetheart. Magkatabi kami natulog dahil pagod nga ng Sabado ng krusada. Mamayang konti, siguro mga alas 2, alas 3, namulikat na naman. Nasagi ko siya. Nagtaka siya. Sabi ko, namimilipit na ako sa sakit. Tulungan mo ko alas 2, alas 3, alas 4, hanggang alas 5. Yan, buti na nagising na yung aking mga anak. Tinawag ko na. Tulungan niyo ko. Si Gerly, si David, si Eli Boy, at itong mga sila Gerly, magkakasama kami. Ngayon, krusada, Sunday.
Di sabi ko, magano na kayo, mag-prepare kayo, punta na kayo dun sa, sa Kursada, Sunday, last day. Pero hindi ko na kaya. Talagang iyak na ako ng iyak. Hindi basta-basta iyak ang ginawa ko. Talagang grabing pag-iyak. Kasama na ang sipon. Grabe dyan. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko na kaya. Pero tulungan mo ko. Pagalingin mo ko. Tinawag ko ngayon yung mga apo ko. Itong mga apo. Punta kayo dito, mga apo ko. Yung apo ko na nandito, 15 ngayon. Nandiyan sila. At yung aking mga anak nandito. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko ba makita yung paglaki ng aking mga apo? Gusto ko ba sila makasama? Bigyan mo ko ng kalakasan. Yung aking mga anak, nileans ako. Yung aking mga apo, ngayon si Eli Boy, si David, pinag-a-attack na paa, 2 paa, daliri sa paa. Iniimas na nila, talagang grabe na. Pero hindi makuha-kuha. Nag-pray na lang ako, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kalakasan. Ayoko pang mamatay. Please, dearest Jesus, mag-aasikaso pa ako ng iyong banal na gawain. Sabi ko na sa mga anak ko, pumunta na kayo sa Kusada. Punta na kayo. Iwanan nyo na ako dito. Naiwan si Sweetheart tsaka yung driver. Pero wala, hindi na ako makatayo. Nangihina ako. Pero kabaga ng mahal na Panginoon, nandito ko sa iyong harapan, nakatayo ngayon. Parang wala nangyari. Parang wala nangyari. Kaso hindi pa ako makakilos ng mainam dahil nararamdaman ko parang yung mga ugat tumigas. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka na. Kaya nung nagpatotoo ko doon sa ating gawain sa Marikina, salamat sa ating mahal na Panginoon ngayon, talaga naka-recover na. Pinagpala na ako na mahal na Panginoon, bigyan ako ng kalakasan. Amen! Everybody say praise the Lord. God bless you sa ating control. God bless you. Ito na naman, dumating na naman itong July 7. Ay, Diyos ko. Alam niyo, gusto talaga ng demonyo, mawalan ako ng saysay. Gusto ng demonyo, maalis yung aking kamay na paglilehans. Dahil sa ating mga kursada, hindi lang isang ating nililehans, kundi daan-daan ang ating nililehans hanggang 1,000. Ang aking nililehans sa ating mga crusade, first prayer ng ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida. Ay yung mag-cast out ako na may sakit. Lahat. Sa ating TV program, radio program, sa ating mga kusada, sa ating live webcast, 1,000,000 ang ipinagpipray. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mong pabayaan yung aking kamay. Maghimala ka. Alam nyo, itong kamay ko na kanan, muntik putuli ng demonyo. Ito lang, July 7. Namaga ito. Bakit? Hindi ko na malayan, nag-grinder ako sa taas. Yung grinder, nabitawan ko. Yung grinder na maraming ngipin. Gumapang dito. Gumapang dyan. Alam nyo? Siguro hindi lang 10 butas. Hindi ko kaya. Nangina na ako. Nako. Nadali ang ugat. Takbo kami dyan sa bungol. Sabi ko, ano nangyari? Hindi ko nga namalayan kung paano nangyari. Basta nakita ko na lang, dumudugo na yung kamay ko, maagos ang dugo sa pantalong ko. Parang baliwala lang, dahil nagdudugo lang eh. Nung bumaba ako, andyan si Sweetheart sa information, hindi ko nasabi sa kanya, basta umupo na lang ako dyan. Nanghina na ako. Yung pala, ang dugo na lumalabas na, halos kalahating baso na.
Yung baso na normal, kalahating baso na. Nanghina na ako, nagdidilim na yung paningin ko. Ngayon, buti lang itong mga anak ko na iba. Paano nangyari sa iyo? Si David nag-assist. Pagtingin niya, bumubulwak yung dugo. Sabi pa, hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan. O sige, tinakpan ng towel. Hindi pa rin. Sabi ko, higpitan mo para wag dumalo yung dugo. Higpitan mo. Inigpitan. Naku, namanhid na. Wala nang pakiramdam. Sabi ko, wala na. Kailangan talaga natin, pinag-pray ko na, ayaw tumigil yung pagdurugo. Sabi ko, mahal na Panginoon, magimala ka pa rin. Pagdating niya dyan sa bungol, sa madaling salita, tinignan kagad ako ng nurse, doktor. Ang naging dugo ko, ay, tingnan nyo, naduguan na ako. Dapat ang lalabas sa dugo ko, low blood. Dahil ang dami na nabawas. Nako, ang tingin ng doktor, 160 over 100. Ano nangyari? Imbis na mag-low blood ako, nag-high blood ako pagdating doon. Sabi ko, sir, ano nangyari sa inyo? Nag-grinder ako. Ha? Buti lang, pinalakas ako ng doktor, ganyan din nangyari sa aking father-in-law. Masipag kasi, nag-grinder niya rin yung kamay niya. Ay, buti lang, may kakampi ako, sabi ko. Nung sinikuli, sige, check. Di nag-hallelujah, praise the Lord ako. Hallelujah, I love you, Jesus. Hallelujah, I love you, Jesus. Hallelujah, I love you, Jesus. Nako, sa madaling salita, natahi. Siguro mga 6 na tahi. Namanhid, nawala ng lakas ang aking braso. Gusto ng demonyo, wag na ako maglelehans. Yun ang naisip ko. I-paralyze ako ng demonyo sa aking mga paa para hindi na ako makapagsayaw, hindi na ako makapagpuri. Kung anong kakantay natin, para nakaupo na lang ako. Parang ganun lang ang mangyayari. Ngayon, itong aking kamay, ito pa naman yung ginagamit natin pag-lehans, pag-pray. Sabi ko talagang galit ang demonyo. Kasi ayaw ng demonyo na may mga kaluluwa na maliligtas sa ating gawain. Ayaw ng demonyo na magkukusada tayo. Ayaw ng demonyo na hahayo tayo. Ayaw ng demonyo na magsalita tayo ng Word of God. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para magligtas ng tao. Amen! Sabi ko, mahal na Panginoon, galit talaga ang demonyo sa akin. Pero sabi ng mga anak ko, Daddy, mag-ingat ka. Alam nyo, itong aking apo, si Estra, nandun ako sa information, tinignan niya, Daddy, anong nangyari sa kamay mo? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam kung bakit ako nasugatan. Very wise. Wala naman nagtuturo sa kanya. Tinignan niya lang yung sugat. Daddy, hindi mo nakita kung paano ka nasugatan? Oo, basta dugo lang yung lumabas sa kamay ko. Ha? Kasi hindi ka nagpakabit ng CCTV doon sa taas eh. Hindi mo alam, hindi mo tuloy makita kung ano nangyari sa kamay mo. Sabi ko, may katwiran. Kasi nakikita niya yung CCTV dyan, daan lang. Doon sa taas, wala. Sabi niya, Daddy, yan ang mahirap sa'yo. Masipag ka. Kailangan pala ang daddy niya, ang lolo daddy niya, maging tamad muna. Kaya hindi ako makakilos ngayon, 1 week na. Di, abang nagkukwentuhan kami, pumunta ako dyan sa garayan ng sasakyan. Lumalapit yung mga manok. May pagkain ng manok. Tinawag ko yung mga manok. Sabi, krrrr! 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 Naglapitan yung mga manok sa akin. Nung siya na yung may hawak ng pagkain ng manok, naglayuan yung mga manok. Alam niyo, sinabi niya, Daddy,
Kasi hindi lumalapit yung mga manok sa akin. Kasi hindi ko sila kilala. Akala niya yung kuruk, pangalan ng mga manok. Kuruk. Kaya naglapitan yung mga manok. Nung siya na nagpapakain ng mga manok, naglayuan yung mga manok. Sabi niya, Daddy, hindi ako kilala ng manok. Ikaw na lang uli, tawagin mo sila. Kuruk. Sabi ko, ibang klaseng utak meron to ha. Sabi ko, pati manok, akala niya may pangalan. Bakit? Oo nga naman. Pag kumakain kami sa Joy, ang binibigay, fried chicken and Joy. Joy, chicken. Chicken, Joy. Tapos pag kumain kami doon sa McDonald's chicken. Akala niya pangalan ng mga manok, McDonald's, Chicken Joy. Sabi ko, ibang klaseng isip meron ito. Pero sabi ko, kalimutan mo na yan. Huwag mo nang pansinin yan. Ipag-pray mo ko. Pati tinawag ko yung mga apo ko, mga maliit, o ipag-pray nyo ko. Apo, napakakirot nito, napakasakit, namamaga. Pero ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, pwede na kayo magpalehan suli. Amen! Everybody say, praise the Lord! Bakit ko nasabi ito? Yan, yung anak ng ating beloved Sister Vanessa, Brother Jonathan, doon mismo sa Lorma. Nasa ICU, nasa labas ako ng ospital. Nag-pray ako doon sa labas, sa pinto lang ng ospital. Sabi ko, Lord, dear Jesus, perform a miracle right now. Maghimala ka, mahal na Panginoon. Maghimala ka. Talagang totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos. Amen! Dahil yung kanyang pananampalataya ay totoo. Na kung saan, mga kapatid ko, hindi pa natin sila kapatiran. Amen! Pero gusto nila maglingkod sa Diyos. Kaya sabi ko, malapin no, maghimala ka. Magpakita ka ng himala. At yung himala na ginawa ng Diyos ay nasa banal na kasulatan. Amen! Pag ikaw ay may pananampalataya, ang Diyos ay maghihimala. Amen! Ang Diyos ay magiging kasama mo. Kaya nga sabi ng Biblia, they shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Everybody say, praise the Lord! Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya tingnan nyo, sa Exodus chapter 15, verse 26, at itong ating mga mababasa na talata ng Biblia, sa ating mga nandito na mga kapatiran, kung sinabi ko kanina, merong physical trials, nagkakaroon tayo ng karamdaman, pero ang karamdaman ay nagiging mabuti. Dahil yan ang nagiging paraan ng Diyos para maglingkod tayo sa Kanya. Ngayon, kung may problema ka, pinapaintulutan ng Diyos. Dahil hindi nawawala ng problema ang tao. Ang tao na bubuhay sa sanlibutan, sabi nga ng mga matatanda, kasama na nila ang problema. Ang problema ay nandiyan na. Pero ang banal na kasulatan, ang Diyos ang tagapaglutas ng problema. Ang Diyos ang nagpapagaling ng karamdaman. Ang Diyos ang nagbabago ng buhay ng tao. Gospel is the power of God unto salvation. Amen! Kaya tingnan nyo, ang sabi ng banal na kasulatan sa Exodus chapter 15 verse 26, wala siyang karamdaman na ilalagay sa atin. Basa. And praise the Lord. Ito po sa akla ng Exodus, Kapitulo 15, versikulo 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Amen! Palakpakan natin naman ng Panginoon. Napakaliwanag. Ang Diyos ang nagpapagaling. Amen! Ang demonyo nagbibigay ng sakit. Ang demonyo gusto niya tayo mamatay na walang Kristo sa puso. Ang demonyo gusto niyang mamatay na hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Tingnan niyo ano sabi ng Acts chapter 10 verse 38. Pakibasa muna yan, tapos sundan natin dito sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14.
Sa aklat ng mga gawa, 10:38. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen! Tingnan nyo, ang dyablo nagpapahirap sa tao. Magkaroon ka ng sakit, magkaroon ka ng problema, magkaroon ka ng bisyo, maging magulo ang pamilya mo. Sino ba namang tao ang gusto niyan? Ayaw ng tao yan. Ang gusto ng tao, normal na buhay meron siya. Masaganang buhay, maayos, mapayapa, may pera, may pagkain. Yan ang gusto ng tao. Pero ngayon, sa ating panahon, ang karamdaman mismo lumalapit sa tao. Kumakatok ang karamdaman sa tao. Hindi natin alam. Akala mo malusog ka. Pagtulog mo, hindi ka na nagising, nabangungot ka na pala. Ikaw ay malusog, malakas. Paghiga mo, maramdaman mo, biglang sumakit ang dibdib mo. May sakit ka na pala sa puso, inatake ka na. Yan minsan akala ng tao, sa ating kalagayan ngayon, normal lang yung ganito. Hindi na po yan normal. Kaya nga kung ang tao ayaw maglingkod sa Diyos, lalo siyang mamamatay na madali. Dahil ang tao gusto ng demonyo, wag maglingkod sa Diyos. Tingnan nyo, ang tao pararangyain niya. Andyan, masarap ang buhay na may karangyaan, masarap ang buhay na mayroong mga kaibigan, masarap ang buhay na mayroong bisyo. Pero ang dulo, kahirapan na. Ang kaibigan, malalapitan ka lang pag may pangangailangan sa iyo. Pwedeng uutang, pwedeng manghiram, kung ano-anong sasabihin, kung ano-anong kwento, para kami magkaroon ng pusong maawain. Pero minsan yung pagkamaawain mo, napapalitan ng galit. Ganyan ngayon ang tao. Sino ang gusto ng galit? Ang demonyo. Gusto niya ang tao magkaroon ng galit. Gusto niya ang demonyo, gusto magkaroon ng bisyo, magkaroon ng kasalanan. Dahil kung mamatay, tuloy na sa impyerno. Anong sabi diyan? Pinahirapan ng dyablo ang mga tao. Karamdaman, pinahirapan ng dyablo ang mga tao sa problema. Kahirapan sa buhay. Kaya ang tao ngayon, tuliro. Hindi alam kung anong gagawin. Ngunit ang Diyos, mabait. Kapag ikaw ay naglingkod sa ating malabayan, sabi ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14 at sa Matthew chapter 11 verse 28, ang Diyos mismo tinatawag niya na yung maglilingkod sa Kanya. Come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Everybody say praise the Lord. Kaya kung hindi ko napaglingkuran ng totoo, ang Diyos, naging kasumpa-sumpa siguro sa akin yung June 7 and 8. At itong July 7, naging kasumpa-sumpa siguro sa akin. Imagine ang naging regalo ko na advance gift ng demonyo sa akin. Puputulan ako ng kamay, maputol yung aking mga ugat sa aking kamay, para titigil na ako na magpupuri sa Diyos. Ngunit ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo. Sabi ko na lang, mahal na Panginoon, gusto ng demonyo putulin ang aking kamay. Mahal na Panginoon, ibalik mo sa normal yung aking mga ugat na tinamaan ng grinder. Mahal na Panginoon, alisin mo yung kirot. Sabi ko na lang sa mahal na Panginoon, yun na yung gift mo sa akin sa birthday ko. Salamat sa malabuin, nakinggan ako ng Diyos. Amen! Hindi ko maigalaw-galaw ito. Talagang grabe ang kirot, ang sakit. Ngunit salamat sa mga Panginoon. Talagang totoo ang Diyos. Totoo siya, Diyos na makakapangyarihan, Diyos na nagpapagaling. Amen! Pati nga yung aking sikoy, masakit, pati itong kamay ko, itong balikat, masakit. Pero talagang napakabait ng mga Panginoon. Dahil sabi nga ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14 at dito sa Matthew chapter 10 verse 7 and 8, basa. Dito po sa aklat ng ikalawang Kronika 7:14 ang talata. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan
ay magpakumbaba Amen. at dumalangin Hallelujah. at hanapin ang aking mukha Amen. Thank you, At- Jesus. at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Hallelujah. Akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalin ko ang kanilang lupain. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi ko, malapay nung gift mo na lang sa akin yun. Kung ano man ang aking mga pagkakamali, pagkukulang, patawarin mo po ako. Ayokong maging makasalanan sa iyong harapan, malapay noon. Gusto ko, makasunod ako sa iyong utos. Malapay gusto ko maglingkod sa iyo. Kaya nung sabi, if my people which are called by my name shall humble themselves, Amen! Magpakumbaba pala. Nais na malapay na magpakumbaba tayo. Nais na malapay yung talikuran natin kung sino tayo. Ang harapin natin ngayon, yung haharapin natin ay Diyos na nandyan. Paglingkuran natin siya na may katapatan. Amen! Umaga, tanghali, hapon at gabi, pupurihin mo at pasasalamatan ng Diyos. Abay kami may buhay at kalakasan, pasasalamatan mo ang Diyos. Abang ikaw ay malusog, pasasalamatan mo ang Diyos. Abay kami ari-arian, pasasalamatan mo ang Diyos. Paglilingkuran mo siya, amen. Dahil lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay pansamantala lang. Ngayon itong ating bahay-sambahan, ayan, talaga nag-umpisa tayo dito sa kawa-kawayan lang. Trapal-trapal lang. Ang ating bahay-sambahan, walang kakwenta-kwenta ng mga nagdaang panahon. Pero ngayon, salamat sa ating malabay noon, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay nakinig na ating mga panalangin. Ang ating parents in the Lord, ang nagturo sa atin na tayo manalangin, umasa sa Diyos. Ang kamay ng Diyos ay hindi maikli. Amen! Sabi ng Isaiah 59, versikulo 1-2. Basahin natin ang sinabi ko kanina. Mateo 7:8. Mateo 11:28. Di sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 7 at 8. Samantalang kayo nangaglalakad, ay magsipag-pangaral kayo na magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Amen! Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, magpalinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Tignan nyo, tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo na walang bayad. Sino makagagawa niyan? Kung ang Diyos ay wala sa iyo, hindi mo magagawa yan. Dahil ang tao ngayon naghahanap ng kapalit. Sa konting pagod, konting trabaho, gusto niya may bayad kagad. Gusto niya kagad mayroong pabuya. Makatulong ka sa kapwa, gusto niya may kapalit kagad. Ngunit sa ating banal na gawain, nagkukunsada tayo ang gumagastos. 100,000 ang ating ginagastos para hanapin ang mga kaluluwa. Nagbibigay tayo ng mga leaflets, nagkakabit tayo ng mga streamer, nagsasounding tayo. Pagod, umaga, tanghali, gabi, puyat, nandyan, pagod tayo, financial gastos, lahat. Hinahanap ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Dahil yan ay nasa banal na kasulatan. Amen! Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Ang maniwala at sumampalataya sa Diyos ay hindi mapapahamak. Ang maniwala at sumampalataya sa Diyos ay maliligtas. Everybody say praise the Lord! Dito pa sa mga ilang talata, Isaiah 59, 1-2 at Mateo 11:28. Dito po sa aklat ng Mateo 11, versikulo 28. Magsiparito ka sa akin, kayong lahat na napapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen. Everybody say praise the Lord! From the book of Isaiah, chapter 59, verses 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Amen. Amen.
Tingnan nyo yung ating mga kasalanan na ginagawa. Yun ang nagtatakip ng mukha ng Diyos para hindi tayo makita. Kaya ang sikapin natin gawin yung mabuting bagay sa harapan ng Diyos para kung tayo tatawag sa Kanya, makikita tayo at mapapakinggan. Amen! Dahil ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para hindi tayo maabot. Mahaba ang kamay ng Diyos. Kaya sa ating gawain, there's no distance in prayer. Amen! Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na makapangyarihan. Ito'y napatunayan ko minsan pa. Na sabi ko nga, mahal na Panginoon, abutin mo ang aking kamay. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na kinig ng ating mga panalangin. Kaya ang sabi ng mga talata na huli, dito sa mababasa natin, Isaiah 41 verse 10, Isaiah 59, 1 and 2. Nabasa na ba yan? At dito tayo sa Psalms 91 verse 15 and 16. Isaiah 41:10 at Psalms 91 15 and 16. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka. Oo, aking aalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Aking aalalayan ka ng aking kamay. Imagine, ang Diyos na nasa langit, inaalalayan ka, tinutulungan ka. Amen. Ba't hindi mo siya paglilingkuran? Ang Diyos na nasa langit, hindi binging Diyos. Nakikinig ng panalangin. Amen. Ang Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Yan, napakabait ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Ang Diyos natin ay totoo. Dito sa last verse natin, sabi ng mga awit 91, 15, 16, at pinaganda ko yung aking pamilya at ang aking mga apo. Silang mag-aalay ng iting papuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 91, versikulo 15 at 16. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Amen. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararalangan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Alam nyo, nung last Monday, July 2, nandun kami sa bahay namin sa Novaliches sa Uyo. Ang aking mahal na ina, binisita namin. 95 years old na siya. Grabe. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi man ako nagre-request sa iyo ng mahabang buhay. Kung yung aking mahal na ina, binigyan mo ng 75 taon, ako darating na yung birthday ko, bigyan mo po ako ng dugtong na buhay. Pahabain mo ang aking buhay. Gusto ko pang magamit mo ako sa gawain. Gusto ko pang maraming kaluluwang maligtas. Gamitin mo ako sa 10 na aking pamilya. Kaya totoon salita ng Diyos, bubusugin tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Amen! At ipakikita ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Kaya lahat ng mga narito, mahal ng Diyos. Tayo lahat ay iniibig ng Diyos. Amen! Kapuri-puri ang Diyos. Hallelujah! Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng Diyos ang maglilingkod sa Kanya. Diyos mismo ang tumatawag na maglilingkod sa Kanya. Everybody say praise the Lord. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Ang Diyos mismo na nasa langit, ang nagmamahal sa atin at umiibig sa bawat sa atin. Ang mahal na Panginoon na nasa langit,
Napakalapit lang sa atin. Abot niya tayo. Amen! Nandyan siya, nakikinig ng ating mga panalangin. Nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, na ating pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Salamat sa ating parents in the Lord, sa ating Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, ating beloved Mama Dirstan Pastor Lina Comon Almeda, ngayon sa mga beloved Almeda children, at nandyan, hallelujah, ang mga beloved ministers, nandyan ang ating mga mahal sa buhay kasama natin, ating mga kaibigan, hallelujah, dahil tayo iniibig ng Diyos, hallelujah, hindi nagtatangi ng tao ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, amen, praise the Lord, hallelujah. Habang tayo umaawit sa pamagitan ng aking pamilya, na ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon, pati ang aking mga apo, yung isang aking apo, ayan, si Chloe, si Fernando, Chloe Manalang, ka-birthday ko yan. Yan, yung bata na yan, nasa inyong harapan. Ka-birthday ko yan. Pareho kaming mag-celebrate ng birthday. Yung isa naman, si Yasi, si David, July 5. Si Andeng, July 26, ka-birthday ko sa buwan ng July. Hallelujah, si Gerly, July 4. At salamat sa ating mahal na Panginoon, kaming pamilya, sa buwan na ito ng July, 5 kami. Hallelujah, na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos, sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Habang umaawit sila sa ating mga bisita na narito, ako'y para bang nag-isa. Hallelujah. Kahit mayroong pang mga kasama, kailan mo naman damdamin nila kay tagal. Hanggang kailan ba hihintayin? Si Banji, yung aking Puso ay dumating. yung kapatid ni Sweetheart, si Banji, kung nandyan. Ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Si Joshua, tsaka si Banji. Si nanay. Nagbigay ng pasin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Amen, praise the Lord. Wala Amen, nang Jesus. iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo'y may halaga. Oh, thank you, Jesus. Salamat. Kami may halaga sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat na kilala kita, mahal na Panginoon. Purihin kita. Hallelujah, hallelujah. Love you, Jesus. Dati ako ay parang nag-iisa, Hallelujah. kahit mayroon pang mga kasama. Kailayo naman damdamin lang kay tagal. Hallelujah. Hanggang kailan ba hihintayin? Hallelujah. Sa aking puso sana ay dumating Amen. Thank you, dear
walang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ko'y may halaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Jesus. Sa lahat ng ating mga bisita na narito, itaas niyo po yung mga kanang kamay. Kung dalawang kamay, mas mainam. Sumunod po kayo sa panalangin. Pagtanggap sa ating pinakamamahal na Jesus. Pag-surrender ng ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Wala tayong magagawa kung ang Diyos ay wala sa atin. Kaya lahat ng ating mga bisita, lahat ng ating mga viewers, lahat tayo na narito ng mga kapatiran, magkaisa tayong manalangin sa ating mga baguhan. Sabihin niyo po, mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, salamat po na ako'y dinako mo sa iyong banal na gawain. Naabot ako ng panalangin na yung propeta, Evangelista Wildis Rod Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Mahal na Panginoon Jesus, salamat sa mensahe ng kaligtasan na kinapakinggan sa iyong mga ngaral. Mahal na Panginoon, sinusuko ko ng aking buhay sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo, mahal na Panginoon. Bigyan mo ko ng pagkakataon na makasunod sa iyong mga utos, mahal na Panginoon. Sinusuko ko ng aking buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Hawakan mo po ako, gabayan mo po ako, mahal na Panginoon. Sa iyong nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Nais kong makapiling ka sa langit, magmamana ako ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ako sa lahat tayong makasalanan. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan pinakamamahal po Jesus, salamat po sa mga baguhan na narito, mahal na Panginoon, mga espesyal na regalo mo sa aking kaarawan, mahal na Panginoon, mga baguhan narito. Tunay ikaw ay Diyos na nakikinig sa panalangin. Isang makasalanan nagbabalik loob sa iyo. Libo-libong anghel na nag-aawitan sa langit, higit sa lahat, mahal na Panginoon, ikaw ang natutuwa at nagagalak, mahal na Panginoon. Pinakamamahal na Jesus, iligtas mo sila sa pangunang dalangin na ang beloved parents in the Lord. Sulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay ngayon sa langit, malinaw na mababasa, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila sa physical, material, financial, spiritual, higit sa mahal na Panginoon, maging tagapagmana sila ng buhay na wala hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now dearest Jesus sa inyong mga loved ones. Let us pray, beloved brethren from different countries, from different nations. Follow this prayer. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, make me worthy to praise and worship thy wonderful name. Dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Forgive all my sins, dearest Jesus. Forgive all my sins, dearest Jesus. Amen and amen. Yes, Lord, dearest Jesus, bless our beloved foreigner brethren from different countries, O Lord God. Write their names in the book of life in heaven clearly, O Lord God. Hold them tightly, O Lord God. Make them worthy to praise and worship thy wonderful name, Father, dearest Jesus. Bless them, O Lord God. Bless them, O Lord God. Bless the beloved viewers, O Lord God. Malapay nung pagpalay mo lahat ng aming mga kapatiran narito sa iba na nagawain sa oras na ito. Abutin mo kaming lahat sa pangunang dalangin aming beloved parents in the Lord. Bless us, O Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo po tuloy-tuloy na mga kapatid ko, mag-pray na tayo sa ating mga pangailangan, ating mga bisita. Sa lahat po na narito, taas natin ating mga banal na kamay. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, salamat po
sa aming mga baguhan na narito, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming beloved brother Jonathan, aming beloved sister Vanessa, mahal na Panginoon, kay Jovan, mahal na Panginoon, sa pamilya Castillo, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila at maging sa mga baguhan na narito, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga narito, ano man ang kalamang pangailangan, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo ang himala na totoong hindi makalimutan, mahal na Panginoon. Baguhin mo ang buhay ng bawat siya, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sa physical, material, financial, spiritual, lahat ng mga narito. Abutin mo kami, tugunin mo ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Lehans natin ating mga kamay sa ating mga ulo. Sabi ng Biblia, they shall lehans on the sick, and the sick shall recover. Ano mang karamdaman meron kayo mga kapatid ko, hindi ko alam, kayo nagkakaalam niya, banggitin nyo sa mahal na Panginoon. Kung sakit ng ulo, sakit ng mata, sakit sa tiyan, kung ano man ang karamdaman meron tayo sa ating physical na katawan, ang banal na dugo ng mahal na Panginoon ang magpapagaling sa atin. Sabi ng banal na kasunatan, they shall lessen the sick, and the sick shall recover. Sipin natin ating mahal na pastor na naglehan sa atin, pero ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos sa bawat isa sa atin. Have faith in God, 100% faith from God. There's nothing impossible in God. The prayer of a righteous man availeth much. Let us pray. Yes, Lord, dear Jesus, bless our beloved brethren, Lord God, mga baguhan, mga datihan, mga viewers, mahal na Panginoon, sa wala imposible, mahal na Panginoon. Ikaw ay Diyos na mapagpala, ikaw ay Diyos na mabagin, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, baguhin mo. Pagpalain mo lahat ng mga narito, ingatan mo sa disgrasya at kapamakan, anumang sakuna ang darating sa aming bansa. Ingatan mo kami, mahal na Panginoon, man dilubyo, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami lahat, mahal na Panginoon, sa mga nagbabantang panganib sa aming bansa, kaguluhan, mahal na Panginoon. Proteksyonan mo kami sa lindol, mahal na Panginoon, proteksyonan mo kami sa bagyo. Proteksyonan mo kami, mahal na Panginoon, sa mga karamdaman na naglipanan sa aming kapaligiran. Balutin mo kami na yung banal na dugo. Pagpalain mo kami sa paunang dalangin namin, mahal na pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, yung propeta, yung abang lingkod. Lahat ng mga may karamdaman, magsigaling kayo sa pangalan ng Jesus. Mga problema, malutas, mga bisyo, maalis kahirapan sa buhay. Maalis, pagpalain mo mga hanap buhay, mga negosyo na kayo mga kapatiran sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Demons of permanent sickness and diseases, cast out cancer, leukemia, asthma, diabetes, blindness, cast out fever and flu, cast out goiter, cast out in the name of Jesus, UTI, cast out sicknesses in Jesus' name. Problems resolved, poverty and vices began in Jesus' name. Mahal na Panginoon, ipagkaloob mong kompletong recovery, kagalingan para po sa aming Brother Jonathan Castillo Jr., mahal na Panginoon. Ipagkaloob mong kagalingan kompleto mula ulo hanggang talampakan, mahal na Panginoon, sa anak ni Vanessa at ni Jonathan. Sa pangalan ni Jesus, bless them, Lord God. In Jesus' name. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Amen and amen, amen. Praise the Lord. Taas natin ating mga banal na kamay. Wala magbibiro, lahat tayo nandito, anak ng Diyos. Hallelujah. Kasi sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Kasama ang ating pagtalon, seryosong bagay ito dahil ang kaharap natin, ating pinakamamahal na Jesus. Taas ang ating dalawang kamay. Abutin natin ang mahal na Panginoon. Magpaabot tayo sa Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay tayo sigaw ng hallelujah, praise the Lord 3 beses kasama ang ating pagtalon. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating mga baguhan. God bless you. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, magsabing, praise the Lord. God bless you sa lahat ng mga nandito. Sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating minamahal, ng mga pinagpalang mga kapatiran, nakadalo sa ating gawain ngayon. Purihin ang Diyos sa mga Diyos. Hallelujah. Salamat sa pagbati nyo sa inyong abang lingkod sa kanyang arawan. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa panibagong buhay, ingat kalakasan ng aking taglay. Amen. Thank you so much sa prayer ng ating parents in the Lord.
Dahil kung wala sila, hindi ko maaabot ang edad na ito. Hallelujah. Na kung saan, mga kapatid ko, talagang ang Diyos ang naghihimala. Ang Diyos natin ay totoo. Amen? At tayo po muna manalangin sa ating closing prayer, sa ating pong gawain, sa ating live. Opo, mapagpalang Diyos, sumamanahal sa pangalan pinakamamalabayin. Salamat po, mga Panginoon, sa natapos namin banal na gawain sa araw na linggo, sa special na araw na pinagkaloob mo, mga Panginoon. Salamat sa pag-awitan ng Joyful Solemn, sa mga patutuo ng mga kapatiran, sa awitin ng choir, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa aming banal na gawain. Salamat po na marami, mga Panginoon, sa iyong gabay at patnubay, sa aming gawain, mga Panginoon, sa mga kapatid nagbigay ng kalaing kapwa at tandog para sa gawain, special offering. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran, mga Panginoon, na magbibigay na mayroong malaking puso para sa iyong banal na gawain, mga Panginoon. Patuloy mong buksan ang mga dungawan ng langit na dibuhos sa kanila ang masaganang pagpapala, mga Panginoon, na walang sapat na silid na kalalagyan. Salamat din sa mensahe ng kaligtasan namin po na pag-aralan, mga Panginoon, Ebanghelyo na totoo, mga Panginoon, nagpapalaya sa mga tao, mga Panginoon. Pagpalaya mo kami at sa aming pansamantalang pagtatapos para sa aming pong live program, mga Panginoon. Pagpalaya mo lahat ng mga viewers, mga Panginoon. Pagpalaya mo kaming lahat ngayon hanggang sa pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, bigkisin mo kami ang takilamang pag-ibig. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.